Hey, God's morning mga kapatid. Today is Saturday. Happy weekend everyone. At mag-ingat po tayo at medyo maulan. At ngayon pong araw na ito, September 6, 2025, tayo po ay dadako sa Old Testament. At katulad po ng nakasulat natin, tayo po ngayon ay nasa Micah 6:8. At pamagatan po natin itong The Threefold Call. Ano ba ito? The Threefold Call. Ano yung panawagang ito? Yung sinasabi nga is living out Micah's challenge. Kaya itong challenge na ito. At sa talatang ito, tayo po ay sasamahan upang pasimulan ang aking partner para sa ating pagbabasa ng talata. At pangunahan tayo sa ating opening prayer. God's morning mga kapatid. Bago po tayo bumasa at manalangin sa ating God devotion ngayon ay nais ko munang batiin ang aking asawa ng happy birthday. Thank you po. Happy birthday sa iyo at more God's morning, more devotion na pagsasamahan pa natin. So maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, sa pagbibigay mo, sa pag-guide mo sa pamilya natin at sa bawat isa na nakikinig nito. So ayun po, tayo po ay babasa sa Micah 6 verse 8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, sa araw na ito, sa pagdiriwang ng karawan ng aking asawa, Panginoon, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. I-guide niyo po kami sa aming pag-aaralan ngayong araw na ito. Nawa mabuksan ang aming kaisipan, ang aming mga puso, upang maunawaan namin ang lubusan ng iyong gusto sabihin sa aming Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu, sapagkat kung sarili namin kaunawaan, hindi po namin ito maiintindihan. Sabalik kung sasamahan po kami ng iyong banal na Espiritu, lubusan po namin itong mauunawaan at maisa pamuhay. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat po. At ngayong araw na ito ay sa ating binasang talata. Ang sabi nga doon sa Amplified Version, He has told you, man, what's good. And what does the Lord require of you except to be just and to love kindness and to walk humbly with your God? Isang katanungan. Ano nga ba itong katanungan ito? Ang Micah 6:8 po ay parte ng, sabi nga ay courtroom drama. It's a courtroom drama sa Biblia. Na kung saan hinaharap ng Diyos ang Israel at ang Judah sa isang parang legal na debate. Yan. Kasi nga, di ba, ay itong si Propeta Micah, ay siya po ay ito'y panahon po nung 8th century ito, BC. Ay nagsalita sa panahon ng napakamatinding katawalian at sabi nga ay doon sa panahong ito na ay meron nandun yung pag-happy sa mahirap, isang era na makikita po natin na puno ng fake na relihiyon at sabi nga ay corrupt na leader at mga taong mas pinipili ang rituals kaysa sa tunay na pagsunod sa Diyos. Para nakabase doon. Bago dumating po sa verse 8, siguro po ay balikan muna natin ang pahayag na ito at upang maunawaan po natin. Tingnan po natin yung sinasabi ng simulan po natin sa verse 4. Sabi nga po doon, 4? 6 verse 4. Micah 6 verse 4. Inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto at ibinuhos
Sa pagkaalipin, isinugo ko sa inyo si Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. 5. Bayan ko, gunitain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab. At ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor. At ang nangyari mula sa Silem hanggang sa Gilgal. Alalahanin ninyo ang mga ito at malalaman ninyo ang ginagawa ni Yahweh upang iligtas kayo. Amen. So, Yun lang. doon lang muna tayo sa 4. No? Kasi dito po, nag-remind po ang Diyos sa mga Israelita, kung paano siya inalis o paano inalis ang mga Israelita sa Egypt, Pumunta muna siya doon sa root cause, At pinoprotektahan ang bayang ito, Tapos, parang nagtanong ang mga tao diyan tunguan naman po natin yung tanong doon sa yugtong ito, doon sa verse 6 and 7, 6 and 7. Yan. Total, ay binasa mo na tuloy na natin. 6 and 7. Huwag mo na yung 8. 6, 7. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pangamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng gayong 1 taon ang gulang bilang handog na sinunog sa kanyang harapan? 7. Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o mag-umapaw ng langis ng ulibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Amen. Kita niyo doon, Talagang matindi yung debate ron, O sige, bibigay ko sa iyo lahat. Ano ba? Ito ba ang talagang gusto mo? Parang sa buhay natin, Lord, binigay ko na lahat. Ano ba gusto mo? Parang gano'n. Ay, ipag-debate tayo sa Lord, Para tayong nasa courtroom drama pagka po ganun pala ang ating action kay Lord. Pero, ang sagot ng Diyos ay napakaganda doon sa binasa natin sa Micah 6:8. Sabi niya doon, hindi ritual o sacrifice, kundi practical na pagbabago ng buhay. Transformation. Nabago ba ang buhay natin? Yun ang gusto ng Diyos. Ang mabago ka. Kasi minsan, di ba, ang mundong ito, ang material thing sa buhay mo, pwede kang baguhin At kaya ang ginagawa mo, kung ano yung meron ka, yun ang gusto mo rin ibigay kay Lord. Lord, di ba, masaya ako dito, binigay ko. Gusto mo maging masaya ka. Pero hindi yun ang kasiyahan ng Diyos. Malimit sa iniisip natin, dahil naging masaya tayo, magiging masaya rin ng Diyos kapag meron tayo ng bagay na yun. Pero ang gusto ng Panginoon Diyos, dahil siya may-ari ng lahat ng bagay, ang gusto ng Panginoon Diyos, ilagay mo siya sa puso mo, sa buhay mo. Kaya kahit tayo ngayon, madalas tayo mag-focus sa religious activities, yung simba, dasal, pero nakakalimutan natin ang moral na responsibilidad. Bagamat ang Micah ay nagsalita sa ancient Israel, o sabihin natin yung panahon ng Israel, ang kanyang mensahe ay para sa lahat, para sa ating panahon ngayon. Noong panahon ni Micah, marami nag-aalay ng hayop sa templo. Pero, nagnanakaw ng lupa sa mahihirap. Tingnan po natin yon. Balik naman tayo dun sa verse 1 and 2. Micah. Micah ano? Micah 2 pa rin. Micah 2 verse 1 and 2. Yan. Kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at magaang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. 2. Kapag nagustuhan nila ang lupa, nang may lupa, kinakamkam nila ito, inaapin nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Parang flood control. Pero sabi nga po, parang yung issue ngayon, pwedeng active sa church, pero corrupt sa opisina o abusive sa pamilya.
Hindi lang po yan yung mga tao ngayon na na-involve. Mga contractor, mga politician na involved dito. Kundi sa buhay din natin ngayon. Pwedeng, sabi nga, active tayo sa church. Pero corrupt tayo sa ating trabaho o sa ating ginagawa, sa ating negosyo. O maaring abusive sa pamilya. Yung nakapokus ka nga sa salita ng Panginoon Diyos pero pinababayaan mo yung pamilya mo. Mali po yun. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo saved by good works. We understand that. Pero ang tunay na pananampalataya ay dapat na nagpapakita sa pag-ibig at saka pa, James 2 verse 17. Hindi ba't sila rin ang lumalait sa mararangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Yan. Yan po yun. Ang Micah 6:8 ay nagpapaalala na ang faith natin ay dapat practical at nakikita sa araw-araw. Hindi lang tuwing linggo o sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi, sabi nga ay impress sa mga spiritual performance o mga spiritual performances. No, kung madami yan. Mga dasal natin, tithes, o ministry. Hindi yan padamihan ng ministry. Kung hindi naman tayo patas sa kapwa, hindi man tayo nagpapatawad, at hindi tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Gaya na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Mark 8 verse 36. Mark 8 verse 36. Teka lang. 8:36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yan. O sabi, ito yung very popular din. Ano ho? Sabi nga, what good is to gain to the whole world? Di ba? But lose your soul. Ang Micah 6:8, o ating tinatalakay nito ngayon, ay parang cliff notes. No? Parang cliff notes siya ng buhay natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Ano yun? Simple lang ang hinihingi ng Diyos, pero radikal ang epekto sa mundo. No, sabi nga, it's just like a mustard seed, no? Pero radical. Very simple, pero radical. Parang ang daling sabihin pero ang hirap din gawin. Bakit? Kasi nga ayaw nating maalis yung tradisyon, ayaw nating maalis yung ambisyon, ayaw nating alisin yung kasalanan. Doon siya nagiging mahirap. Kaya ang gusto ng Lord sa atin dito sa ating tinatalakay sa Micah 6:8. Sabi nga, Micah 6:8 is a powerful verse that sums up kung ano talaga ang gusto ng Lord sa buhay natin. Katulad noong dialogo ng mga taga-Israelita, no? Ano ba gusto mo? Bigay ko yung anak ko, bigay ko yung alay na ito, o yung langis ng olibo, yung olive oil, no? Sabi nga, hindi ito yung complicated na rituals or sacrifices, kundi tatlong simpleng bagay. No, ito na po yun. O, di ba? Nabanggit din natin yung kanina. Yun, ito yung tatlo. Act justly, to love compassion, humble yourself to God. Sabi nga, it's a threefold call para sa mga naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo na baguhin ang mundo. No? Na sabi nga, ito yung magsisimula sa ating sariling buhay. Kung gusto nating mabago ang mundo natin, baguhin natin muna yung sarili natin. It will never start sa mga tao. Sisisihin natin ang gobyerno, pero binoto naman natin. Di ba? It all parang boomerang eh. Babalik at babalik sa atin yan. Ang simula ay tayo. At ito yung panawagan ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin.
At katulad ng mga tanong natin, bakit nangyayari lahat na ito? Ang gusto ng Panginoon, manumbalik tayo sa Panginoon. Sabi nga, act justly, gumawa ng tama. Yan po yung unang call. To act justly o gumawa ng tamang, gawin natin yung tama. Mag-park tayo ng tama. Tama? Itratuhin natin ang kapwa natin ng tama. This means dapat impartial tayo sa lahat ng bagay. Hindi pwede yung may pinapaboran dahil lamang sa mayaman siya o maganda siya. Dapat pantay-pantay ang trato natin sa lahat ng tao. Kasi lahat tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang imahe. We are created to His own image. Genesis 1 verse 26. Okay, bigyan natin ng mga misunderstanding. Ano yung maling pagkakaunawa natin dito? Sige, punta po tayo. Misunderstanding 1. Dito sa act justly. Minsan ang kaisipan natin, act justly, pag narinig natin yan, is just following the law. Ibig sabihin, sunod lang tayo sa batas. Ano po yung misunderstanding dito? Maraming tao na ang iniisip ng act justly ay basta sumusunod lang sa batas ng gobyerno. Kung wala kang ginagawang illegal, feeling nila okay na sila. Okay. Ano nga ba ang katotohanan dyan? Hindi lang yan. Ang batas ng tao ay pwedeng magbago at minsan hindi patas. Bakit? Sabihin natin, for example, nagpark ka doon sa no parking o kaya nagpark ka, alam mo namang ang batas, ang sinasabi ng batas, dapat meron kang parking. Kung ikaw ay maraming sasakyan, dapat sakto yan sa parking lot mo. Yan ang sinasabi ng batas. Ang gagawin mo naman, park ka doon sa labas ng kalsada kahit nakakaabala ka. Tignan nyo yung paligid ninyo. Lumabas ka ng bahay nyo. Makikita mo yan. Sabi nga po, yan po ang act justly. Na ang batas ng tao ay pwedeng magbago at minsan hindi patas. Ang act justly ay about aligning ourselves with God's standard of righteousness, which is higher than human law. Sabi nga pa, pag sinusunod natin ang batas ng Diyos, mas matindi pa yan doon. It means doing what is right even it's not legally required and challenging unjust laws. Misunderstanding number 2. Sabi nga, act justly is only for the lawyers and judges. Yan minsan. Dami nating scapegoat kasi. Kaya, akala ng iba, ang act justly ay trabaho lang ng mga abogado, judges, at pulis. Bakit natin ginagawa? Wala naman kasing pulis, di ba? Park ka dyan. Bakit ka dyan nakapark, bro? Oo, sis. Wala naman kasing pulis eh. Wala naman nanguhuli dito. Di ba yan yung natin? Ay, okay lang ba mag-park dito? Okay lang kasi wala naman nanguhuli. Wala naman pulis, wala naman traffic enforcer. Okay lang bang gumawa ng masama? Okay lang, wala naman kasing abogado, wala naman kasing lawyer, wala naman kasing judge. The truth, mali. Lahat tayo ay tinawag para maging makatarungan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. From how we treat our family members to how we do business, we should always strive to be fair and honest. Misunderstanding number 3. Itong act justly, minsan, tingnan natin ito. Means being a pushover. Niisip ng iba na pag nag-act justly ka, dapat lagi kang magpapaapi. At hindi lumalaban para sa sarili mo. Yan na yun. Naku po. Hindi yan ang ibig sabihin. Act justly also means standing up for what is right, even if it's difficult or unpopular. It means protecting the vulnerable and speaking out against injustice. Hindi ka dapat magpaapi, pero dapat lumaban ka ng may integridad at pagmamahal. James 4 verse 17. James, Santiago 4:17.
Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. Oh, mas matindi ano. Kung alam mo na tama ang gawin, pero hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Hindi masamang minsan businahan mo yung mga kamote drivers para malaman lang nilang mali sila. Pero huwag kang magalit. Hindi lang yan. Mga tao sa paligid natin, mga corrupt official, mga tayo rin sa sarili natin. Ano mang misunderstanding number 4. Yung act justly, minsan, is just about a big issues. Akala ng iba, ang act justly ay para lang sa malalaking issues tulad ng poverty, corruption, at human rights. No. Mga kapatid, kahit maliit na bagay, dapat maging makatarungan tayo. Like being honest in your dealings, treating everyone with respect, and not gossiping about others. Small acts of justice can have a big impact. Lagi po natin tatandaan na kahit yan ay may maliit, pwede yung maging impact o mag-impact ng malaki o lumaki. Sabi nga, ang isang kabutihang maliit na ginawa mo sa kapwa mo, pwede yung mag-spread out. Kahapon, nag-sharing kami sa bahay nila Pastora Pe. Salamat for all the talagang hospitality, talagang surprises, talagang purihin ng Diyos. Ang sarap po ng fellowship, no? Lalo na sa mga kapatiran. Napag-usapan din po kasi namin ito ano ba yung gusto ng Panginoon, no? Sabi nga, walang sino man ang sabi nga ay nagnanais ng buhay na talagang sabihin natin ay naliligaw ang mundo, no? Pero ang gusto ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng, sabi nga ay katarungan, no? O magkaroon tayo ng kalakasan sa bawat isa. At sa buhay natin, ay siguro puntahan natin yung misunderstanding number 5, no? Sabi doon, yung pagkaunawa natin dito sa Act Justly is about being perfect, no? Hindi ko perfecto no? Iniisip ng iba na hindi nila kayang mag-act justly kasi hindi sila perfect at nagkakamali sila, no? Yun ang misconception minsan, no? Na kinakailangan perfecto ka na, hindi ka na nagkakamali. Ang katotohanan po dito is walang sino man ang perfect. And that is the common knowledge. No. Pero we should always strive to do what is right and ask for God's forgiveness when we fall short. No? Kaya nga po, ano itong act justly? It's a journey, not a destination. It's a journey na kapag tayo nagkasalamay tayo. At ang act justly natin doon ay yung paglapit natin at patuloy na paglapit natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang act justly ay hindi lang basta pagsunod sa batas o yung pagiging perpekto. It's about aligning our lives with God's standards of righteousness in all that we do. Maging maliit man yan o malaki. It's a call to live of integrity, fairness, and compassion. Ang paggawa ng tama ay hindi lang basta pagsunod sa batas ng tao, kundi pagsunod din sa standard ng Diyos. At lahat po yan ay nakasulat sa Biblia. Lahat po yan ay available. It means living a life of integrity kahit walang nakakakita. Punta naman po tayo sa ikalawa. Love mercy. Magmahal ng may awa. At ito po yung pangalawa, to love mercy o magmahal ng may awa. Hindi lang basta pagpapakita ng awa, kundi mahalin. Ito. Ibig sabihin, dapat gusto natin na magpatawad at tumulong sa mga nangangailangan.
Mercy means pagbibigay ng tulong at compassion sa mga taong naghihirap kahit hindi nila deserve. Example, pagpapatawad sa taong nakakasakit sa iyo o nakasakit sa iyo. Pagtulong sa mga biktima ng kalamidad o pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Tandaan natin na pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya dapat marunong din tayo magpatawad. Ang pagmamahal dito o pagmamahal ng may awa ay nangangailangan po ng sakripisyo. No, it will cost us time, comfort, and sometimes even money. Yung oras, minsan hindi yan ganun kadali. It's a process sa buhay natin, sa puso natin, sa isipan natin, emotionally, spiritually. Diyan magiging minsan uncomfortable ka. And sometimes, marami kang mga gastos. Pero the joy of the giving and showing God's love is worth it. Kung marunong kang magbigay, o nandyan sa iyo yung joy ng pagbibigay, magiging worth it yan. Hindi lang sa pagbibigay ng pera. Sabi nga doon, you need time, comfort. Sabi nga sa atin, di ba, ng 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yan. Dapat magbigay tayo ng kusang loob. Hindi napipilitan lang. Kung hindi mo naiintindihan, mas better wag ka na magbigay. Kasi ang gusto ng Diyos, again, it's not the rituals, it's not your material thing, it's your transformation. Na kaya ka nagbibigay kasi alam at nauunawaan mo ang bagay na ito. It's your act of faith with God. Kasi ang Diyos, sabi nga, love niya yung mga nagbibigay ng masaya at bukal sa puso. Ibig sabihin, hindi lang basta nagbibigay para masabi lang na nagbigay, kundi dahil gusto mo talaga na tumulong at magpakita ng pagmamahal. Sabi nga, ang tunay na joy ay galing sa puso na nagbibigay. Acts 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Lagi nating naririnig yan. Pero ibig sabihin po, mas malaki ang blessing at fulfillment na makukuha rin natin sa pagtulong sa iba kaysa sa pagtanggap lang ng tulong para sa sarili natin. Bakit? Ano po yung fulfillment na nagbigay ka? Kasi alam mo na tama yung ginawa mo. Alam mo na ikaw ay nanampalataya. Alam mo na yan yung ginawa mo sa Panginoon. Minsan, nagagamit po yan na sabi nga ay manipulation o yung maling pagkakaisip. Kailangan mo magbigay para mag-glorify ang Lord. That's wrong. Ang gusto ng Panginoong Diyos, hindi yung pagbibigay mo, kundi yung puso mo. Paano mo ibinigay? That's the point. Paano mo binigay? Binigay mo yan na may pananampalataya? Binigay mo ba yan dahil nauunawaan mo yung ginagawa mo? O binigay mo yan kasi it's an obligation? Proverbs 11:25 says, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Kung sino ang nagre-refresh o nagpapagaan ng buhay ng iba, siya rin ay mare-refresh in o gagawan o sabi nga ay ano ba term yan? Yung gagawing magaan ang buhay. No, ibig sabihin, pag nagbibigay tayo ng blessing sa iba, sabi nga, huwag nating isiping babalik din. Pero yun ang totoo. Babalik din sa atin ang blessing. Bakit? Kasi naunawaan mo eh. Hindi ka nakatuon doon sa binigay mo, kundi nakatuon ka doon sa faith mo.
Alam mo na sinusunod mo yan dahil yan ipinagagawa sa ng Diyos. Hindi lang material na bagay, kundi pati na rin yung joy, peace, and fulfillment. Nalaman mo. At then, di ba minsan naisip mo, meron kang bagay na hindi nagawa o pag may mga bagay na hindi ka nasabi sa iyong kapwa, parang ang bigat-bigat ng loob mo. Gustong-gusto mo sabihin sa kanya, di ba? Pero hindi mo nasabi. Ang hirap nun, di ba? Parang ganun din. O kaya may isang bagay kang gustong-gusto mong ibigay sa kanya na alam mong makatutulong sa kanya, pero hindi mo na ibigay. Di ba? Parang ang hirap, no? Parang iniisip mo na, paano ko kaya maibibigay ito sa kanya? Paano ko kaya maipararating ito sa kanya? Di ba? Ganun din po yan. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin sa Matthew 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Oo. Dapat natin pong ipakita ang ating kabutihan sa iba para makita nila ang magagandang gawain natin at purihin ang ating Ama na nasa langit. Ibig sabihin, ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ay isang paraan para ipakilala siya sa iba. Hindi lang tayo nagbibigay ng tulong, kundi nagbibigay din tayo ng pag-asa at inspirasyon. Yan po ang nais ng Panginoon. Maging daluyan tayo ng liwanag ng Diyos. Maging daluyan tayo ng pagpapala. Ikahuli at ikatlo, walk humbly with God. Magpakumbaba tayo sa Diyos. At ito yung pangatlo, to walk humbly with our God o pagpapakumbaba sa Diyos. This is about recognizing na hindi natin kaya ang lahat at kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. It means acknowledging na siya ang source ng lahat ng bagay at dapat tayong sumunod sa Kanya. Example, pagdarasal araw-araw, pagbabasa ng Biblia, at pagsimba. It's also about setting aside pride and self-righteousness. Dapat nating tandaan na lahat ng achievements natin ay galing sa Kanya, sa Diyos. Kaya dapat tayo magpasalamat at maglingkod sa Kanya nang may pagpapakumbaba. Walking humbly with God means living according to the teachings in the Bible. Sabihin, pag tayo nagpapakumbaba, nakikita natin yung, di ba? Habang nagbabasa tayo ng Biblia, kaya minsan, no, nakikita natin yung mga mali eh. Naitutuwid ngayon tayo, naaalay tayo eh. Masarap ang pagtutuwid ng Diyos. Lagi natin tatandaan. Kung ayaw lang natin baguhin yung sarili natin, nagre-retaliate tayo, and that is the spirit of retaliation. No, yun yung sinasabi dun sa Galatians 5:17 to 21. No, kaya kung bakit tayo nagre-retaliate? Kasi ayaw nating alisin yung ating kasalanan. Ayaw nating alisin yung pride. Ayaw nating alisin yung sarili natin. Again, walking humbly with God, it requires us to accept our limitations and depend on God for everything. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Naway naunawaan natin kung ano ang ibig ng Diyos. Isang panawagan ng pagbabago. At ang hamon na ito ng Micah 6:8 ay hindi lang teorya o sermon. Ito po ay isang lifestyle na dapat nating isabuhay bilang mga anak ng Diyos. Ang tatlong bagay na ito na ating pinag-usapan, na hinihiling ng ating Panginoon, ano yun? Act justly, no? Love, mercy, walk humbly with God, ay hindi lang checklist. Ito po ay paalala na ang tunay na pagsamba ay hindi nakikita sa rituals, kundi sa puso at gawa. Kung minsan mahirap ito, bakit? Kasi mas madaling magsimba kaysa maging pata sa kapwa. Sisimba na lang ako. Ayokong magbago. Ayokong baguhin yung gawin ko.
magiging unfair pa rin ako sa kapwa. Magdaraya pa rin ako. Okay? Ano pa? Kasi mas madaling magdasal kaysa magpatawad sa taong nanakit sa'yo. Hindi ko na siya papatawarin. Pag-pepray ko na lang siya. Ano pa? Mas madaling magyabang kaysa magpakumbaba. Minsan nakala natin banal na tayo. Pero hindi natin minsan naisip na nagyayabang tayo pag ang kapwa natin ay hindi natin pinapatawad. Kahit na lumapit na sa iyo, kahit wala namang kasalanan, hindi issue doon kung sino may kasalanan. Importante rin, lumapit ka. Again, kung lumapit ka na, ayaw ka pang patawarin, at least, you done your part. Wala kang pananagutan sa Diyos. Kaya tandaan natin, ang Diyos ay hindi tumawag sa atin para sa madali, kundi para sa makabuluhan. Ulitin ko. Ang Diyos hindi tayo tinawag para sa mga madaling paraan, kundi para sa makabuluhan. Para sa purpose. That's God calls us. Makita natin yung purpose natin. At punin niya tayo sa bawat buhay natin ito. Sabi nga, every act of justice, every act of mercy, and every step of humility, ito po ay nagdudulot ng liwanag sa madilim na mundo. Ito ang paraan natin para ipakita ang mukha ni Kristo sa mga taong desperado para sa pag-asa. Ipag-asa pa mga kapatid. Kaya magsimula tayo sa maliit na bagay. Simulan natin sa tahanan natin. Tratuhin natin ang tama ang ating mga family members. Ang ating asawa, ang ating anak. Tratuhin natin ang tama. Ano ba sinasabi ng Biblia? Sa trabaho, maging honest. Sa oras. At sa pera. Sa community, tularan. O tulungan din natin ang nangangailangan ng walang hinihintay o sabihin na natin hinihitang kapalit, no? Invested and the rest, no? Kasi pag sa pagtulong talagang ang daming lingkod bayan. Ano bang makikita ko dyan? Yan, no? Parang gano'n. Yung mga lingkod bayan ngayon, ano, kahit sa barangay, tanod nga. Ano ba makikita ko diyan? Ano ba ang para sa atin diyan? Talagang ang tindi, ano? Pero huwag natin tularan 'yon. Huwag tayong matakot. Kasi hindi natin kailangan gawing ito mag-isa. Ano ho? The Holy Spirit ang siya magbibigay sa atin ng lakas para mabuhay ayon sa hamon na ito ni Mika. Okay, challenge. Dahil birthday ko naman po, pwede bang sabihin natin ito? No, sabay-sabay. Kahit nasa screen ka. Lord, tulungan mo akong maging makatarungan. Makapagkawang gawa. At mapagpakumbaba. Hindi para sa sarili ko. Kundi para sa iyong karangalan. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat. Mga kapatid, ang buhay natin, ang pinakamalakas na sermon na mapapangaral natin. Kung nabago ang buhay natin, that is the powerful thing. Mabuhay tayong may saysay para sa Diyos, para sa kapwa, at para sa walang hanggang layunin ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi ng talata dito sa Matthew 6:8, at dito po ako magtatapos. Kaya maging makatarungan kayo, ibigin ninyo ang pag-ibig, at maging mapagkumbaba kayo sa inyong Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at salamat po sa bawat isa. At ngayon naman, nais kong ibigay ang nalalabing oras para sa aking partner, para sa kanyang reflection.
God's morning muli mga kapatid. Yan. Ito pong ating napag-aralan ay talagang napapanahon. Pagkat marami po tayong nababalitaan sa ginagawa ng gobyerno sa atin. Sa YouTube. Sa Facebook. So dito po sa ating napag-aralan, ito po ang aking reflection. Dito po sinabi na maging patas tayo sa lahat ng pakikitungo sa iba. Dapat wala tayong tinatangi. Dapat tayong kumilos ng may integridad ayon sa pamantayan ng Diyos kung ano ang tama at mali. Maging mapagkumbaba tayo sa lahat ng pagkakataon kahit na walang nakakakita sa atin. Maging mapagpatawad tayo sa taong mga nagkakasala sa atin. Sapagkat kung totoong may pagmamahal ang puso mo, makakapagpatawad ka. Makakapagbigay ka ng buong puso nang walang panunumbat. Sabi nga po sa Acts 20:35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Nalalaman din po ng Panginoon ang totoong laman ng ating puso. Ang tao po ang nakikita ay fruit, but ang Lord nakikita sa atin ay root. Di po ba kapag gumagawa tayo ng mabuti, nakikita ng mga tao yung mga ginagawa nating mabuti. Pero ang Panginoon, yung root, di po ba yung mga ugat, hindi natin kita kung anong itsura ng ugat kapag nakatanim siya sa ilalim ng lupa. Kung saan nakakapit. Pero ang Panginoon, alam na alam po niya kung ano ang laman ng puso natin. Kaya hindi po natin madadaya. Hindi natin maitatago sa ating Panginoon ang totoong intensyon natin sa pagtulong sa ating kapwa. At dito din po, sa ating napag-aralan ay nagpapaalala na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa mga ritual, kundi kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa at sa ating Diyos. Dapat nating ipakita ang karunungan, pag-ibig at papakumbaba sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw. Kaya dapat po nating palaging saliksikin ang presensya ng ating Panginoon sapagkat doon po natin makikita ang totoong pagsamba natin sa Panginoon kung ating lalakaran or ating tutularan ang ginagawa ng ating Panginoon. Kailanman ay hindi po natin madadaya ang ating Panginoon sa panlabas nating ginagawa, yung nakikita ng ating kapwa. Kaya mas maganda po na ang nakikita ng Panginoon sa atin ay mabuti kaysa nakikita ng ating kapwa. Kasi kung ang ating pong ang Panginoon ay nakikita ang ating puso ay mabuti, ang lalabas din po sa ating mga kinikilo, sa ating mga salita ay puro magaganda na naaayon sa ating Panginoon. Kaya hindi po natin matadaya talagang ating Panginoon. So yun lamang po, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon. Atin po laging alalahanin yung ating mga napag-aaralan sapagkat dito po sa ating mga napag-aaralan, nabubuksan po ang ating kaisipan, nalilinawan ang ating mga kaisipan sa tamang direksyon patungo sa ating Panginoon. So magandang umaga po muli sa inyong lahat at happy birthday muli sa iyo, aking better half. So maraming salamat po muli. Thank you. At God bless po. Happy birthday. Okay, so purihin ng Diyos. At ngayon naman ay nais kong tingnan na batiin natin ang ating mga partners online. No? Yan, ako. Salamat. At tayo pinangunahan dito sa comment section ng Azucena Tanyo family. Ate Carmeline, happy birthday. Thank you, ate. Yan. Yan. At syempre, sinamahan din po tayo ni Nanay Gori. Yan. Sinundan po ni Ate Cindy mula sa Pampanga. Yan. Sabi nga dito. Tapos sinundan din po ngayon ng Patual family mula po dyan sa Villa Escudero. That's morning po. At mula naman po sa bayan ng Lilius, sama po natin ang Arocena family sa pangunguna po ni Nay Edna. Yan. At syempre mula sa Dubai, kasama natin ang aming kapatid nito, si Sister Maria Bunalos. Yan.
Salamat po, Nay Winnie, sa inyong pagbati. At ang aking utol, kasama rin natin, si Edmundo Mercado Jr. Yan. Yan, kasama natin. Si Kuya Jun. Aking kapatid po yan. Yan, kasama natin ngayon. Isang kagalakan na nakita kita rito. Yan. Amen. So, yan, dito. Salamat, Nay Gori, sa iyong pagbati. Nako. Okay. Salamat din po, Nay Edna, sa inyong pagbati. Amen. Nako. At syempre, kasama rin natin ang aking magandang nanay, Getgano Mercado Corazon. Yan. Isang mapagpala umaga po, ma. Thank you sa inyong pagbati, no? At syempre, kasama natin ang si Pastora Pe. Ako'y na-surprise sa inyong surprise. Kaya nga surprise yan. Surprise po ako sa inyong ginawa. Hindi ko akalain na may pa-surprise. At salamat po sa inyo ni Ate Nela, ni Ate Jean, no? Tama ba? Tama ba ako? Ate Jean, yan, no? At si Pastora Fe, no? Na punong abala. Salamat po. Sabi nga, blessed birthday. Salamat po. Amen. No? At, talagang, salamat ng napakarami. No? Kulang yung salitang salamat. Yan. Sa surprise na yun. Okay? So, ano pa? Yan. Okay. Dito, prayer request, kalakasan, ni Sis Wenny, Marta, Ate Winnie, Kuya Chris, kay Joseph Angge, Angge, Brother Rolly, siguro si Sister Angel to. Brother Rolly, Rael, kay Roan, Ezekiel, at sa lahat. Yan. Siguro patual ang dalangin family ito. Villegas family. Yan. At pagbati rin natin mula sa Bacolod City. Kasama natin ang Kuya George Pios. Good morning po, Kuya. Yan. At yan. Pagbati ni Nay Winnie, Bumbane, Malasmas family, Nonoso, Talavera family. Yan. Prayer request kay Chakinay, Gloria Alandrino, Jezebel Nida. Yan. Yan, sabi nga ni Kuya George, God's morning everyone. Praise God. No? At kasama rin natin si Ate Nela, Nonoso, ang Nonoso family. God's morning po, Ate Nela. Yan, kagalingan po ni Lily Villegas. Masakit po ang buong katawan. Okay, so pag-iingat, kina Ian, Pastor Eds, kay Kyle, kay Casey at sa lahat. Sabi ni Nay Gloria. Amen. Salamat. Kagalingan po ni Nelda Villegas, Gaspe. Nawala po ang memory. Okay. With prayer po. Kagalingan po ni Corazon Madriaga. Yan. Pag-iingat sa malayong bansa kila Anthony, Jerome, Julius, Ella, Gabi, Maria, Lorena, Marife, Artillaga. Yan. God's morning din po. Yan. Lubos na kagalingan ni Kuya Chris Artillaga. Amen. Galing po yan kay Nay Winnie. At sa ating lahat, yan. At kasama rin natin syempre si Ate Marta Artillaga. Yan, kasama po natin. Yan, nabanggit po natin. Pag-iingat kila Chris sa pagkukumpuni ng simbahan yan. Kay Kuya Ben, kay Chris, at kay Lester. No? Yan, God's morning po. Okay, sa aking mga kapatid kay Cristo sa pagbati ni Ate Marta. Yan. Salamat po Ate Marta for the greetings. Salamat po sa inyo, pag-iingat. Ito, prayer request po ni Nay Gloria, pag-iingat sa mga apo, Yana, Kate, Alea, Denden, Gian, Rapi, Dana, Mikay. Yan. Yan, at kalakasan ni Pastora Pe. Amen. Okay? Yan, pagbati sa Andal family, De Los Santos family, Nonoso family, Talavera family, Patual family, Dalangin family. Pagbati po yan mula kay Nanay Gori. Yan. Pag-ingatan din po. Pag-iingat to. Prayer request ni Nay Winnie. Pag-iingat po kay Gabriel Patual, Kate Cruz Patual. At yan, kasama rin natin ang aking magandang pinsan dyan sa lagi natin kasama ito sa Alamada Cotabato. Yan, kasama natin si Ate Lilibet Chua at ang Getgano family. Yan.
Pag-iingat kina Jigs at Lisel. Yan, prayer request ni Gloria. Yan, sabi dito ni Nay Gloria. Lord, salamat po sa pag-iingat sa aming lahat sa buong magdamag. Sabi niya rin dito, Lord, salamat din po sa paggabay sa akin sa pagpunta ko ng gubat. Naku, ingat po lagi, Nay Gloria. At dito, kasama rin po natin si Dr. Julia C. At kami po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo, Doktora, sa buong family. At nawa ay sa oras na ito, kayo po ay aluin ng ating Panginoong Jesucristo. God's give you comfort sa panahon ito na pagkawala ng inyong mahal sa buhay. Yan, okay. Yan, salamat Sister Marie Bunalos, no, sa pagbati. Praise God po. Salamat sa Panginoon. Okay, praise God po. Okay, glory to God. Okay, ito, sabi ni Nay Gloria, Lord, salamat po sa Word of God. Okay, glory to God po. Na ngayon, karon. Okay, praise God po. Salamat po. Yan. Yan, ito maganda ito. Sabi ni Nay Gloria, Lord, tulungan mo ako na maging makatarungan sa lahat. Amen. No? Yan, salamat din, Ate Nela, sa iyong pagbati ay okay, isa pong karangalan at isang kapurihan sa ating Panginoon. Okay po, happy birthday. Salamat po na Dr. Julia. Alam ko pong salamat po. Yan, thank you for your greetings. Ito, prayer request ni Nay Edna Arsena, praying for sa normal abdominal ultrasound result ni Amy Christine Malaluan. With prayers po, pag-pray din po natin yan mamaya. Okay, praise God. Sabi ni Pastora Fe, God bless us all. Sabi ni Nay Gloria. Okay, pa-pray po sina Michelle, Mark, Sak, Seth, and Suri na ingangatan po ni Lord sa Boracay. Siya pag-pray din po natin for divine protection. And siyempre, i-enjoy nila, no? Yung kanilang vacation with the family. Yan. Okay. Okay. Lord, I follow you. Sabi ni Nay Winnie. Okay? So, siyempre, kasama rin natin ang aking isa ulit magandang pinsan. Lahat ng pinsan ko at mga pinsan ay mga pugit magaganda. Sabi ko kasi kamag-anak ko eh. Yan. Si Ate Judith Brigule, Chua, no? Isang kagalakan na ate dyan sa Cotabato City. Yan. God's morning sa buong pamilya natin dyan. At mga pamangkin ko dyan. At mga kuya, ate. Yan. Pa-pray po sina Malu and Zoe sa Canada. Ingatan ni Lord always yan. Prayer po natin si Sister Malu at ang kanyang anak na si Zoe, no, sa Canada. Okay, salamat po sa pag-iingat sa aming lahat. Uriyan ko po na lahat. Okay. Yan, ay kasama pala natin si Sister Malu. Yan, Sister. Salamat sa pagbati mo, kapatid. Naku, anong oras sa Canada ngayon? Baka pampuyat ka na. No? Parang gabi pa yata dyan. Anyway, so ganun pa man. Salamat sa inyong mapagbati at salamat sa bawat isa. At patuloy po nating purihin ating Panginoon Diyos. Tayo po ay, sabi nga, ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay muna para dito sa ating daily devotion. At nawa tayo ay patuloy na pagparain ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating buhay. At ngayon naman tayo po ay magtatapos na at tayo po ay manalangin. 7 p.m. pa lang. Okay, so thank you kapatid at isang kagalakan na alam ko naman lagi kang late watching, no, kasi nga iba yung timeline, ano, pero isang kagalakan, no, kasi baka naka-duty rin, ano. Anyway, so salamat mga kapatid and I appreciate everything na sa inyong pagbati at especially yung sa ating patuloy na pananahan, pagsama sa aming mag-asawa para sa ating devotion at sa live na ito at patuloy tayong
lumago. Patuloy nating ituon ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos at sa Kanyang salita. Again mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Salamat sa bagong taon na ito, sa araw na ito, na iyong pagkakaloob, Panginoon, ng regalo ng buhay, Panginoon. It's a gift of life na, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang buhay na ito ay, sabi nga, ay magkakaroon lamang ng halaga kung ikaw, Panginoon, ang siyang aming sinusunod, nakikita, at ikaw, Panginoon, ang namumuhay sa amin. Kaya sa aral na ito na aming natutunan, Panginoon, baguhin mo kami kung kami man po, Panginoon, ay nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala sa iyong paningin. Tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy niyo kaming hubugin, O Lord, ng pagbabago sa aming buhay. Allow us, Lord, to be transformed ng ninanais mo sa aming buhay at sa aming mga kapatid, Panginoon, na ngayon po ay naglalakbay, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay pagkalooban mo po kami ng kalakasan, Panginoon, upang kami ay magkaroon, Panginoon, ng tamang katwiran, tamang pananaw sa lahat ng ito. Patuloy po namin idinadalangin ang bawat isa, ang iyong pag-iingat, especially, Lord, aming mga kapatid na naglalakbay sa malayong lugar. O Lord, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo pong silang i-enjoy nila, Lord, ang mga banding, O Lord, ang paglalakbay na ito. Huwag mo pong hayaan na ang bawat isa, O Lord, ay mapahamak. At bigyan niyo rin po, Panginoon, ng kalakasan ng aming mga kapatid na nanghihina dahil sa karamdaman, depression, sakit, pagkawala sa buhay, O Lord, ng minamahal. Ikaw po yung Diyos namin na siyang nagsusupply ng lahat ng pangailangan namin. Maging ito man ay kagalingan, financial needs, spiritual needs, O Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming sinasandigan sa lahat ng ito. At ikaw po aming patuloy na pinupuri at pinasalamatan. Paunawa mo po sa amin ang iyong layunin, ang iyong ninanais sa aming buhay. Patuloy ka pong maghari sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy mo pong baguhin ang aming buhay. Nais po namin, Panginoon, na ikaw ang mag-control ng buhay namin ito. At sa aming pagtatapos, Panginoon, at sa aming patuloy na pagsamba, Panginoon, patuloy kang maghari sa aming sa lahat ng area ng buhay namin ito. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming maranasan. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito. Ikaw pong aming pinupuri. O naming Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.